na ang pagbibigay po at pagtulong sa iba. Sinasabi niya po na kapag ang isang tao po ay bukas palad, kayang punuan ng Diyos ang kanyang pangangailangan. So sa verse na po to, sinasabi na una, ang Diyos po ay pinagmulan ng lahat. No? Sabi po, God is able. No? Ang Diyos po ay makapangyarihan. Siya ang nagbibigay ng lakas ng mga biyaya sa atin at mga pangangailangan. Pangalawa po, sinasabi po na sapat po ang binibigay ng Diyos. No, alam ng Diyos yung ating pong pangangailangan, hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. No? At sinasabi din po na pinagpapala tayo ng Diyos, materially and spiritually po, so that we will have abundance for every good work. No, pinagpapala po tayo ng Diyos sa mga material at spiritual upang tayo po ay magkaroon ng kasaganahan para sa bawat mabuting gawa, no? And we are blessed po so that we can be a blessing to others, no? Na tayo po ay pinagpala upang tayo po ay maging isang pagpapala din sa iba. And God wants us po to be a channels of blessing, no? Tinatawag niya po tayo na maging mapagbigay at matulungin sa ating mga kapatid na nangangailangan. So sa verse na po to, sinasabi sa atin or tinuturo po sa atin na huwag tayong mamuhay sa takot o sa kakulangan, kundi tayo po ay magtiwala sa provision ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong linggo na binigay niyo sa bawat isa. Lord, sa umagang ito, ina-acknowledge ka po namin na ang lahat ng meron kami ay galing po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na nararanasan at natatanggap mo namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po sa kalakasan at meron kaming mga trabaho, kaya po namin makapag-provide, Panginoon. Lord, dalangin namin na hipuin mo yung puso ng bawat isa, na tunay, O Lord, na maging bukas palad, Panginoon, hindi lamang po dito sa loob ng simbahan, maging sa aming mga kapatiran, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tunay, O Lord, na ito pong mga ihahandog namin, na tunay, O Lord, na magamit po ito sa ikalalawak po, Panginoon, ng iyong simbahan. Salamat, Panginoon, kayo po ang siyang maitaas, Panginoon, sa umagang ito. At tunay, O Lord, na yung mga ikapo namin na magsilbing itong biyaya maging sa ibang tao. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga pagpapala na meron po kami, Panginoon, na meron po kaming kakayahan na maibalik sa inyo. Patuloy po namin dalangin, Lord, na ito po ay magamit, Panginoon, para sa gawain mo. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy po niyong maturuan yung aming mga pusong magbigay sacrificially, Panginoon. Hindi napipilitan, Panginoon, kundi out of love, Panginoon, sa inyo, Diyos, at sa gawain mo. Baguhin niyo ang aming mga puso, baguhin niyo ang aming mga pag-iisip, Panginoon,
At ikaw po ang manatiling nasa trono ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin sa inyo pong kapahayagan sa amin sa umagang ito ang pangungusap po ng Banal na Espiritu. Inubuksan po namin ang aming isipan, inubuksan namin ang aming pangunawa, ang aming mga puso, at itinutuon po namin yung aming pong full attention sa inyo lamang salita. Na ikaw lamang po ang aming mapakinggan, hindi kami ma-distract sa anumang nasa paligid namin, hindi kami mag-alala sa mga iisipin namin, sa mga gagawin pa mamaya, at cause maibigay namin itong oras na ito, itong pagkakataon na ito, para lamang po sa inyo. Patuloy ka na ipupurihin, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At palain po tayo lahat ng ating Panginoon. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng John, 1, chapter 3, verse 1 to 21. Medyo mahaba yung babasahin natin. Mahaba man ito. Pero hindi ko na kayo patatayuin. Pamilyar naman po yung iba po dito, no, sa tagpo ni Jesus at ni Nicodemo. Pero basahin po natin. Diyan na po kayo. Aklat ng 1, chapter 3, verses 1 to 21. Si Jesus at si Nicodemo. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabay, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat wala makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyong Diyos. Sumagot si Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Ang tanong po ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ko pa naman ng Israel, hindi mo nauunawa ng mga bagay na ito. Pakatandaan mo ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pananiniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw at hindi lumalapit dito upang mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Nagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. So ang title po na pag-uusapan natin ngayong umaga ay ang bagong kapanganakan. Lahat naman po tayo ipinanganak dito. Nag-exist nga tayo. So isa po sa pinakagamit na kataga pagdating sa Christianity ay yung salitang born again. Pag sinabing born again, meron tayong idea na ganito yung setup.
Pero marami pong pagkakataon na nagiging mababaw yung pagkaunawa ng mga tao sa salitang born again. Ano ba talaga yung born again? Samahan ba to? Grupo ba to? Religion ba to? Mamaya malalaman po natin. Para po sa ilan, ang pagiging born again ay yung pag-attend sa mga ganitong klaseng gawain. Pag nagtaas ka ng kamay sa altar call, born again ka na. Pag nagpaulit ka ng sinner's prayer, born again ka na. Pag meron ka emotional experience o lumipat ka sa ganitong samahan, born again ka na, consider. Pero yun po yung mga maling pag-unawa sa salitang born again. Muli po, hindi po ito relihiyon, hindi po ito samahan, mamaya maunawaan natin ano ito. Ayon po sa ating Panginoong Hesus, ang bagong kapanganakan o ang pagiging born again ay hindi po gawa ng tao. Hindi po ito gawa natin. No, maging sa ating physical po na kapanganakan, wala pa din po tayong mga ambag. Lahat po tayo kailangan nandiyan sila. Diba sinasabi natin, ako naman ang gumawa sa anak ko Kami ng asawa ko yung gumawa sa, hindi po. Maging yung paraan po o yung kailangan para magkaroon ng buhay yung isang tao, galing pa rin siya sa Diyos. So meaning kasi wala po tayong ambag. Ganon din po sa ating spiritual na kapanganakan, ang pagiging born again ay supernatural work ng Panginoon. Hindi po siya simpleng pagdedesisyon na si Jesus ay tanggapin, ay automatically ikaw ay born again na. Ang pagiging born again po ay pagbuhay ng Diyos sa ating pong mga spiritual na buhay na patay. At ito po yung napakahalagang katotohanan na itinuturo po ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo at ituturo niya din po sa atin. Sino ba itong si Nicodemo? Sino nakakilala sa inyo? Si Nicodemo. Siya po ay isang relihiyoso, isa po siyang tao na may moral, edukado pagdating sa kasulatan. At iginagalang po siya ng mga tao. Ibig sabihin meron siyang credentials. Meron siyang may pagmamalaki pagdating sa usapang relihiyon. Kasi nga siya po ay relihiyoso at pariseyo po siya. Tama ba? Ngunit sa kabila po ng lahat ng yon, ang sabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus, hanggat hindi ka may panganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Napakabigat po ng implikasyon po nito. No, maraming tao po ang malapit sa relihiyon, relihiyoso, sincere, pero malayo po sila sa ating Panginoong Kristo. Kahapon po sa aming Bible study, ang aming pinag-aralan si Judas Iscariot, yung panghuling disciple po namin pong tinalakay. At natutunan po namin na paano ang isang disipulo na kasama ng Panginoong Hesus sa loob ng 3 taon ay hindi nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi siya totoong nabago. Although kasama niya yung pinakamagaling na preacher, pinakamagaling na teacher, mentor, wala pong pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Kahit nandun po siya sa tamang environment, hindi po siya totoong na-regenerate. Marami pong tao ang maraming alam din tungkol sa Diyos, pero patay pa rin sila sa harap ng Panginoon. Napakahalaga po ng aral na ito dahil ito po ay tungkol sa ating kaligtasan. Basahin po natin yung sinabi sa verse 7. Balikan po natin. Verse 7 po ng chapter 3. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak muli. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong may panganak muli. Ibig sabihin po, kailangan nating ma-born again. Ano yun? Maging part nito? Born again ka na, mamaya malalaman ko na. Bakit po natin kailangan maipanganak muli? So tingnan natin sa unang point, ang pangangailangan ng bagong kapanganakan. Bakit natin kailangang maipanganak muli? Unang point po, kailangan ito upang makita natin ang kaharian ng Diyos. Sa chapter 3, verse 3, sabi ni Jesus ng ating Panginoon, maliban ng isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So dito, hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na pag naging mabuting tao ka ay makikita mo ang kaharian ng Diyos. Pag nadagdagan ng spirituality mo, makikita mo ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus, meron siyang kondisyon. Malibang ikaw ay ipanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya siya nagtatanong doon, paano po kami papanganak muli? Kasi ang nasa isip ni Nicodemo yung physical birth.
na iniluluwa ng ina, ng anak. So tanong niya, kailangan po bang pumasok ako sa sinapupunan ng aking ina ulit? So bakit po yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa atin? Dahil po unang-una, Efeso chapter 2 verse 1, Efeso chapter 2 verse 1, sabi po ng salita ng Diyos, ang tao ay patay sa pagsalangsang at mga kasalanan. Likas po na kalagayan ng bawat isa sa atin, tayo pong lahat ay patay. Yes, may buhay tayo ngayon, mukha tayong buhay, pero spiritually we are dead sa ating Panginoon. Hindi po tayo simpleng mahina lang, hindi lang tayo basta weak lang o naliligaw lang, tayo po ay patay. Lahat naman po ata tayo nakakita na ng patay. Lahat po tayo may idea na sa patay. Ang patay, wala siyang kakayahang buhayin ng sarili niya. Kahit sipain mo yan, hindi yan magre-react. At lalong walang kakayahan ng patay na buhayin ang kanyang sarili niya sa kanyang sariling likas na kalagayan. So sabi po ng salita ng Diyos, lahat tayo ay patay sa ating kasalanan. Wala tayong kakayahang lumapit, wala tayong kakayahang maghanap, at wala din po tayong kakayahang umunawa sa Diyos dahil lahat tayo ay patay. Ngayon, ito po ang dahilan kung bakit wala pong tao na natural na naghahanap sa Diyos. Sabi ng Roma chapter 3, verse 11. Basahin po natin sa salita ng Diyos. Roma chapter 3, verse 11. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. So wala pong nakakaunawa at walang natural na naghahanap sa Diyos. Ibig sabihin po, ang puso po ng mga tao hindi siya neutral. Ang puso natin, mahal talaga ang kadiliman. Ayaw talaga natin magpasakop sa Panginoon. Ayaw nating hanapin ang Diyos. Kaya po kailangan nating maipanganak muli. Kasi yung ating natural, yung ating likas na kalagayan ay patay, kailangan itong mabuhay muli, magkaroon ng bagong buhay. At mangyayari po yun sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Mamaya ano po natin yan. Maintindihan natin. So kung wala pong supernatural na gawa ng Diyos, wala pong taong maliligtas. Kung hindi kikilos ang Diyos, kung hindi tayo bubuhayin, hindi tayo papanganak muli, lahat po tayo patay. So unang point po, kailangan natin may panganak muli upang makita natin ang hari ng Diyos. Pangalawa, kailangan nating maipanganak muli dahil kailangan natin ito upang maligtas. So ang kaharian po na tinutukoy po dito, yung kaharian ng mga iniligtas ng Diyos. Ayon sa Colossus chapter 1 verse 13, ang mga mananampalataya ay iniligtas mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat sa kaharian ni Kristo. Colossus chapter 1 verse 13. Ang mga mananampalataya daw po ay iniligtas mula doon sa kaharian ng kadiliman, sa pagiging patay, at inilipat sa kaharian ni Kristo at binigyan ng buhay sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit paano po daw ito nangyayari? Paulit-ulit po, hindi po ito sa ating sariling kabutihan. Kahit gaano ka kabuti, gaano ka kabait, gaano ka ka-giver, gaano ka ka-reliyoso, ano man yung mga seremonyong ginagawa mo, hindi po yun sapat para tayo po ay makalapit sa ating Panginoon. Kung maalala nyo yung mga nasyaran po dito ng 4SL, nung may mga material tayo noon, di ba? Yung religion, good works, hindi siya sapat para maabot ang Panginoon. Para po tayo ay maligtas, para tayo ay mabuhay, kailangan ng regeneration. Kailangan tayo, ang Diyos po ang kikilos sa atin. Sabi ng Titus chapter 3 verse 5, di ko lang nalagay yung mga verse na wala na sa isip ko. Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. Iniligtas niya tayo. Ibig sabihin po, ang Diyos ang kumikilos. Siya lang ang nag-initiate. Tayo wala tayong ambag. Wala po tayong may pagmamalaki. So, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang nag-regenerate. At ang bagong kapanganakan ay hindi kooperasyon ng Diyos sa tao. Ito ay sovereign act of grace. From the beginning hanggang sa huli, ito po ay sa Diyos pa rin ang credit. Wala po tayong may pagmamalaki. Pangalawang punto po, tingnan natin yung kalikasan ng bagong kapanganakan. Paano po nabuborn again ng isang tao? Paano siya na ipapanganak muli? Meron po mga means. Una dito yung tubig at espiritu. Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu,
hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So muli po yung nasa isip ni Nicodemo, literal na kapanganakan. Pero sinasagot siya ng Panginoon sa spiritual na kapanganakan. Literal yung pagkaunawa niya, pero ang Panginoong Hesus iba po. So marami pong nagtuturo na yung tubig daw po dito ay bautismo. Meron naman po sinasabi ito ay konektado sa Ezekiel chapter 36, yung I will sprinkle water, yung verse po na yun. Pero ang konteksto po na ito ay hindi tungkol sa sacrament. Ito po ay tungkol sa regeneration. Ito po ay larawan ng spiritual cleansing, pagbabagong puso at gawa ng Espiritu Santo. May ilan din po na nagpapaliwanag na ang tubig daw po dito ay tumutukoy sa natural birth. Di ba pag tayo ay nanganganak, ang mga nanay natin, meron tayong panubigan. Una siyang pumuputok bago lumabas yung bata. So maaaring yun daw po yung isa sa tubig na tinutukoy ng Panginoon. Pero ano po man yung eksaktong interpretasyon ng salita na yon, malinaw po ang punto ng Panginoong Hesus. Hindi sapat ang natural birth. Kailangan mo may panganak muli. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kailangan mong ma-born again. So, hindi po, sabi ng Panginoong Hesus ang point niya, hindi sapat na pinanganak ka lang physically. Kailangan kang maipanganak spiritually ng Diyos. Pamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. Pangalawa, isa sa means para ang tao ay maipanganak muli, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bible. Ang mga katuruan ng Panginoon. Sabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 23. Ipinanganak kayong muli sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, ang Espiritu po ng Panginoon, ang Espiritu Santo, ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ngunit, ginagamit niya rin po ang salita ng Diyos bilang instrumento. Paano mo nga naman makikilala ang Panginoon kung hindi mo maririnig ang salita ng Diyos? Kaya po napakahalaga ng pangangaral ng Ebanghelyo. Napakahalaga po ng pakikinig natin every Sunday sa Bible study. Kasi ito po yung magtutulak sa atin unti-unti na tayo po ay ma-sanctify, tayo ay ma-regenerate, magkaroon ng bagong buhay. So ang pagtuturo po ng salita ng Diyos ay hindi po entertainment, hindi po siya emotional manipulation, at hindi din po siya worldly attraction. Ang bagong kapanganakan po ay mangyayari sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nga po may kita kayo sa kalsada, nagpipreach nila. Hindi po yun requirement sa kanilang church. Yung kanilang pagpipreach, may mga taong nakakapakinig, naalala nila yung salita ng Diyos. At dumadating po sa punto ng buhay nila na sila ay dadalhin ng Diyos sa pagkakaunawa. Sabi ng Santiago chapter 1 verse 18, sa pamamagitan ng salita ng katotohanan ay ipinanganak niya tayo. So ito po ay kinasasangkutan ng salita ng Diyos, ng tubig at ng Spirit. Pangatlong point po, 5 po ito eh. Ano ang ebidensya ng bagong kapanganakan? Paano natin masasabi na ako ay na-born again na? Ako ay naipanganak ng muli. Una po, nakikita ito sa gawa ng Espiritu sa buhay natin. John chapter 3 verse 6. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang pinanganak sa laman ay laman. Pagkatapos po, inihilong tulad ni Jesus yung gawa ng Espiritu parang hangin. Yung pagiging born again, yung pagkapanganak muli, inihilong tulad niya ito sa hangin. Sabi niya, walang nakakakita sa hangin. Hindi mo makita kung nasa siya, pero present siya. No, may hangin. So napakaganda. Nararamdaman natin. So napakaganda nung analogy, nung larawan na binigay po ni Jesus. Hindi natin nakikita yung hangin mismo, literal, ngunit nakikita natin yung epekto nito. Nararamdaman natin yung epekto nito. Nakikita natin yung paggalaw ng mga dahon, pag-uga ng mga puno, at nararamdaman din natin yung ihip nito. Ganon din daw po ang bagong kapanganakan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagkilos ng Espiritu Santo. Hindi natin kayang manipulahin ng regeneration. Ito ay sovereign act ng ating Panginoon. Isipin niyo po, maging sa ating physical birth, sa ating physical na kapanganakan, wala tayong
eksaktong kaalaman kung kailan tayo may papanganak. Ang mga nanay po, meron silang tinatawag na due date. May mga bilang yan ng buwan. Merong sukatan ng labor. No? May mga CM pa yan, alam ko eh. Pero yung eksaktong oras, hindi po yun nalalaman. No? Walang nanay yung sabi, ay 3:37 ng madaling araw, lalabas ko. Wala po. Kahit ang doktor, hindi po yan. Ganun din po ang spiritual birth. Hindi po natin kayang sabihin na sa oras na ito, born again na ako. Ipinanganak na ako. O pag ginawa ko ito, born again na ako. Pag umattend ako dyan, born again na ako. Hindi po. Ang bagong kapanganakan ay gawa ng Diyos. Ang Diyos po ang nabibigay ng buhay sa atin ayon sa kanyang kapangyarihan at kalooban. Kaya kailangan nating lumapit lagi sa Panginoon. Huwag po natin sayangin yung pagtuturo sa atin ng salita ng Diyos dahil yung po yung nagtutulak sa atin para tayo po ay tunay na may panganak muli. Bagamat hindi po natin nakikita yung mismong sandali ng regeneration, kagaya po ng hangin, meron po itong mga ebidensya. May mga proof na ito ay tunay na nangyayari sa isang tao. Una, yung bagong pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Nagkakaroon siya ng pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, nagbabago yung pagtingin niya sa kasalanan. Nandidiri na siya sa kasalanan. Pangatlo, nagkakaroon siya ng pagnanasa sa kabanalan. Nilulong niya mabuhay ng banal sa harap ng Panginoon. At pang-apat, nagkakaroon siya ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Yun po yung ilan lang sa mga bunga, evidence na ikaw ay nare-regenerate na. Meron kang pag-ibig sa Panginoong Jesucristo, nagbabago yung pagtingin mo sa kasalanan, nagnanasa ka mamuhay na may kabanalan at nagmamahal ka sa salita ng Diyos. Kasi dati po, dahil tayo ay patay, wala tayong pakialam sa Diyos. Ngayon na babago na yung puso natin, naghahanap na tayo sa Panginoon. Dati komportable tayo sa kasalanan, ngayon nasasaktan na tayo pag nagkakasala tayo. No, dati ang lutong natin magmura, ngayon pag nakakarinig tayo ng mura, pumitintig na yung tenga natin. So dati mabigat ang salita ng Diyos sa atin, tinatawanan natin, pero ngayon po, nagugutom na tayo. Gusto natin mag-aral lagi ng salita ng Diyos. Isa po yun sa mga ebidensya na tayo po ay binabago na ng Panginoon. Kapag wala pong pagbabago doon sa mga nabanggit sa ilan, may dahilan po para suriin natin yung ating mga puso, ating mga buhay. Ako ba ay totoong nakakilala na sa Panginoon? Sinuko ko na ba talaga ang buhay ko? Ang puso ko ba talaga ay nabago na? Sapagkat ang regeneration po, ang pagiging born again, ay hindi lang siya emotion. Iyak ka ng iyak sa worship, altar call. Ikaw pa rin, altar call every week, ikaw pa rin yung pupunta sa harap. Pero pag uwi, walang pagbabago ng puso. Kailangan po natin suriin ang ating kalagayan sa harap ng Panginoon. Wala. Pangalawa po, nakikita po ito sa bunga ng Espiritu. Pamilyar kayo sa Galatians 5:22-23. Ang bunga ng Espiritu, so sinimay sa ulado po dyan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, at iba pa. Ito sa ulado eh. Pero hindi po ibig sabihin na kailangan ng isang Kristiyano taglayin ito lahat. No? Perfect na ito lahat. Ang Christianity po ay nakikipaglaban pa rin sa laman at minsan ay nadadapa pa rin tayo. Hindi po natin mag-perfect ang buhay natin hanggat nandito tayo sa mundo, pero tayo po ay rest assured na nasa piling ng Panginoon at patuloy niya tayong babaguhin from glory to glory hanggang sa tayo po ay maging kawangis ng ating Panginoon. Sabi dito, hindi mo kailangan ma-perfect yung fruit of the Spirit na yon, pero imposibleng ganun ka pa rin, yung as in wala kang bunga. No? Imposible na sinasabi mong born again ka pero wala pa rin bunga kahit isa doon. Hindi po siya totoo. Ang regenerate heart ay hindi komportable sa kasalanan. Pag ikaw ay nabago ng puso mo, hindi ka na komportable sa kasalanan, meron ka ng bagong direksyon at meron ka ng bagong buhay. Meron ka ng pakikipaglaban sa kasalanan at lumalaki ang pagnanais mong mabuhay para sa Diyos. Nabanggit po ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos na ang tunay na pananampalataya ay may bunga. No, hindi po tayo naliligtas dahil sa bunga. Tayo po ay tunay na naliligtas kaya meron tayong bunga. Pang-apat po, ano ang batayan ng bagong kapanganakan? Ano ang batayan nito? Una, ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo.
Sabi ng chapter 3, verse 14, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din dapat itaas ang anak ng tao. So inihambing po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang kamatayan doon sa tansong ahas na itinaas ni Moises nung nasa Old Testament po siya. So balikan lang po natin ang mga Israelita po noong panahon ni Moises, namamatay sila dahil bunga ng kanilang kasalanan. Ngunit kapag tinataas po ni Moises yung tanso na yun na ahas, lahat po ng tumitingin doon ay nabubuhay, gumagaling sila. So yun po ay larawan ni Jesus Christ. Tayo pong lahat ay nakatulang dahil sa ating kasalanan. Nararapat tayo sa puot ng Diyos, ngunit dahil may Panginoong Kristo na itinaas sa krus upang ako ay nagparusa ng ating mga kasalanan, tayo po ay nakasumpong ng kagalingan at bagong buhay. So sa krus po ng Kalbaryo, dinala po ng ating Panginoong Hesus ang puot ng Diyos na dapat ay sa atin. Binayaran niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo bilang kanyang bayan. So ito po ay posible lamang, ang pagiging born again ay posible lamang kapag tunay na naganap ang pagtubos. At malino naman po sa salita ng Diyos, ito ay totoo. Kaya po ang ating kaligtasan ay ganap na gawa lang po ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito nakabase sa ating gawa. Ito ay nakabase, founded doon sa finished work ni Jesus sa krus. Pangalawa po, ang pag-ibig ng Diyos. Very familiar verse, John 3:16. Ganito po kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil siya ay mahabagin at mapagbiyaya. Balikan po natin, wala sa ating mabuti, wala sa ating okay na, walang pasado, lahat tayo disqualified sa harap ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po ay kanyang binigyan ng buhay. So ang Diyos po mismo, siya ang nagplano ng kaligtasan. Siya rin po ang nagbigay ng kanyang anak sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. At siya din po ang tumatawag ng kanyang bayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pinakamalinaw na patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang krus ng Kalbaryo. Hindi pagkakait ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. Pangatlo po, ang pananampalataya ng tao. Ano po yung batayan? Ito po yung mga batayan ng kapanganakan, ng bagong kapanganakan. Sakripisyo ni ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pananampalataya ng tao. Totoo po na dapat manampalataya ang isang tao sa Panginoong Kristo bago siya maligtas. Dahil wala pong maliligtas, hiwalay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit yung pananampalataya po na yun ay hindi rin po natin gawa. Ito po rin ay biyaya ng Diyos sa atin. Sabi ng chapter 6 verse 44 ng 1, walang makakalapit sa akin malibang siya'y dalhin ng Ama. Walang makakalapit sa akin maliban siya'y dalhin ng Ama. So ang natural na tao po na likas na patay, hindi siya talagang lalapit sa Panginoon. Ayaw natin ng liwanag, ayaw natin magpasakop sa Diyos. Kailangan po tayong buhay ng Espiritu Santo. At kapag binigay ng Diyos ang bagong puso sa isang tao, doon siya nagkakaroon ng tunay na pagsisisi at sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo. Ang regeneration ang nagbubunga ng repentance and faith. Hindi po kabaliktaran. Hindi faith muna bago ka ma-regenerate. Kundi i-regenerate ka mo dahil ang puso natin ay bulok, patay. Kailangan po yun mabuhay muli bago ka magkaroon ng bunga ng repentance and faith. Kung titignan po natin yung pattern ng pinag-aaralan natin every week, no? Ano po yung first miracle ni Jesus? Turning water into wine, from water to wine. So mula dun sa normal na tubig, naging pinakamasarap na alak. Yung po yung regeneration, justification po yung term na yun. Then nagkaroon po last week yung cleansing of the temple, yung sanctification, yung paglilinis sa ating mga buhay. And then ngayon po yung pagiging born again, yung kapanganakan muli. So una po, justification, sanctification. Yung sunod. Kaya po, mula simula hanggang wakas, ang kaligtasan po natin ay biyaya lamang po ng Diyos. At ang lahat po ng ito ay para sa kanyang kaluwalhatian lamang. Panglima po at panghuli, ito po yung pag nakakalungkot. May mga taong tumatanggi
sa bagong kapanganakan. John chapter 3 verse 19, iniibig ng mga taong kadiliman kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ito yung diagnosis ni Jesus sa puso ng tao. Napakabigat po ng kanyang sinabi na ang problema natin ay hindi kakulangan ng ebidensya tungkol sa Diyos. Hindi kakulangan ng relihiyon. Ang problema natin yung ating mga puso. Na tunay na nagmamahal sa kadiliman. Yung puso nating ayaw magsisi. Yung puso nating ayaw magpasakop sa Diyos. Yung puso nating ayaw bitawan yung paghahari sa sarili natin. Ito po yung dahilan kung bakit marami pong tao ang tumatanggi sa Ebanghelyo. Ang ating Panginoon Jesus po, dumating siya hindi para iblis ang lahat. Dumating po siya bilang liwanag. At sa liwanag po na yun nalalantad yung tunay na kalagayan natin. Yung ating kakapusan. Pangalawa, ayaw ng tao na malantad ang kanyang kasalanan. Ang liwanag po ni Kristo ay hindi nagbibigay lamang po ng aliw, ito ay nako-convict ng kasalanan. Marami pong tao mas gusto nila makarinig ng mga preaching about blessing, success, self-improvement, yung mga motivational preaching o prosperity gospel na tinatawag natin. Pero ayaw po nila makarinig ng patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ayaw nila makarinig patungkol sa kasalanan. Ayaw nila kapag kayong teaching about sa pagsisisi at tunay na pagsuko sa Panginoon Kristo. Kasi yung laman natin, naturally, ayaw yan ang nakakonfront. Ayaw niya na nasasabihan ng mali ka. Ayaw niya ng sinasabi na kailangan mo ng tagapagligtas. Naturally, mayabang ang ating pagkatao. At dito po natin nakikita yung lalim ng depravity natin. Apart from the grace of God, kung walang taong kusang, sabi ko walang taong kusang lalapit sa Diyos. Apart from the grace of God, wala pong maliligtas sa atin. Wala pong makakilala sa Panginoon. Ngunit kapag kumilos sa pong biyaya ng Diyos, bubuksan niya ang ating mga mata na makasalanan upang makita natin ang ating pangangailangan sa Panginoon Kristo. So yung dating umiiwas sa liwanag, unti-unti lumalapit siya sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Bilang conclusion po, makikita po natin dito yung pakikipag-usap ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Nakita natin yung pangangailangan ng bagong kapanganakan. Bakit natin kailangan ng bagong kapanganakan? Para masaksihan natin ang kaharian ng Diyos. Pangalawa, yung kalikasan nito bilang gawa ng Espiritu ng Diyos. Unang lagay. Ebidensya nito na tayo po ay nagbabago na at ang patayan nito sa krus ang dahilan kung bakit tinatanggihan ito ng marami. Bumalik po, ang kapanganakan, ang bagong kapanganakan ay supernatural work of God. Hindi siya religious experience, hindi siya group, hindi siya relihiyon, hindi siya sekta. Siya po ay experience na mararanasan lamang po natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ang tanong po sa atin ngayong umaga ay, binago ka na ba ng Panginoon? Ikaw ba ay naipanganak na muli? Balikan po natin uli yung sinabi ng Panginoon sa atin, John chapter 3 verse 7, lahat kayo ay kailangan maipanganak muli. Lahat po tayo kailangan magkaroon ng bagong puso, bagong isip, mga bagong buhay na tunay na nagmamahal at nagpapasakop sa ating Panginoon Kristo. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pong kapayagan sa amin sa umagang ito. Dalangin po namin, O Diyos, na tunay naming masuri yung aming kalagayan sa harap mo, Diyos. Kung kami po ay tunay na sa iyo o hindi. Sa ganun, Panginoon, hindi po dumating sa araw, Lord God, na haharap kami sa inyo na magugulat na lang kami na hindi nyo kami kilala. Pagkat walang tunay na nabago sa buhay namin. Ganun pa man, sinusuanais po namin isuko sa inyo yung aming pong kayabangan, yung aming mga pride, yung aming mga sarili, yung aming mga buhay, maging aming mga pangarap, Panginoon. At ninihiling po namin ang pagkilos po ng Banal na Espiritu sa aming mga puso, na tunay ito ay mabuhay, malinis, Panginoon. At magkaroon ng bagong desire na magnanais na ikaw ay mahalin, paglingkuran, at silbihan, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hindi po aksidente na ito po yung narinig namin mensahe. Meron po kayong itinuturo sa amin, Lord God, at dalangin po namin na ito po yung aming may sa buhay, may apply, Panginoon. Maraming salamat po. So, patuloy po namin discussion, Lord God, sa umagang ito. Dalangin po namin ang patuloy pong pagtuturo ng Banal na Espiritu Santo. Ito po kami sa magdala sa tayo, Pangalan ni Jesus. Amen. Para
para po sa ating discussion. Ano ang pinakamalaking pagbabago, o kahit hindi malaki, ano man yung pagbabago sa atin, na ginawa ng Diyos sa buhay mo mula na makilala mo si Kristo? Pangalawa, kung may magtanong sa iyo anong kahulugan ng born again, ano po may sasagot natin? Sige po tayo po, lahat tayo pumunta sa ating mga groupings at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.